Sa Makati, hinold up ng isang armadong grupo ang isang van na may kargang karton na mga barya. Mahigit 70,000 piso ang halaga ng mga barya ang natangay ng mga suspect. Nakatutok si Chino Gaston. Sa harapan ng maraming tao at mga motorista, hinold up ng 4 na armadong lalaki ang driver at pasahero ng Hyundai Starex na ito sa panulukan ng Kalayaan Avenue at Masilang Street sa Makati, dakong alas 10 ng umaga. Kwento ng isang saksi, umaga pa raw nasa kanto ng 2 lalaki na tila may hinihintay at ang isang puting kotse na nakapark sa tabing daan. Nang dumaan daw ang kulay gold na Hyundai Starex, inovertaken at nakat daw ito ng puting kotse, sabay baba ng 4 na lalaking armado ng mahahabang armas. Tinutukan ng baril ang driver at pasahero, binasag pa raw ang bintana ng driver. Nang bumaba ang 2 biktima, itinuro ng mga ito ang 2 karton sa likuran ng van. Hinakot na ito ng mga salarin at isinakay sa kanilang sasakyan. Sa pagmamadali ng mga sospek, natapon pa ang ilang tig-5 pisong barya sa daan. Agad tumakas sa mga sospek tungo sa C5 Road. Binasag muna tapos tinutukan tsaka pinababa. Tapos, Tinanong, nasaan na? Nasaan? Sabay, bibigay ko po, sabi yung ano. tapos may ikot sa likod. Doon nga po sa likod nakita yung 2 box. Ayon sa mga pulis, 74,000 pesos na halaga ng barya ang laman ng 2 karton na i-deposit sana sa bangko. Dumating ang may-ari ng van sa crime scene pero tumanggi itong magbigay ng panayam sa amin. Hindi na naabutan ng mga rumesponding pulis sa mga salarin. Na-recover na lamang ang sasakyang gamit ng mga sospek sa southbound lane ng C5. Nakapark ito sa likuran ng isang truck. Ayon sa mga residente rito, namataan daw nilang kalmadong umalis ang 3 lalaki, bit-bit ang isang malaking bag. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang mga sospek. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nagsampa ng reklamo si Aramina laban sa nakababatang kapatid na si Christine Reyes. Naging emotional si Ara na ikwento kung ano ang nagtulak sa kanya para idemanda ang kapatid. Makichika kay Lars Santiago. Buhol-buhol ang hininga at halos hindi makapagsalita si Aramina nang ipahayag niya ang pagkasampa niya ng reklamo laban sa kapatid niyang si Christine Reyes. Isinampa ni Ara ang reklamong libel at grave coercion sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong hapon. Ayon kay Ara, nagpasya na siyang kasuhan ang nakababatang kapatid dahil sa mga text na ikinakalat nito laban sa kanya. Masakit sa akin itong gagawin ko kasi sikat siya ngayon. Ayoko siyang masira. Pero hindi na kaya yung masyado na niyang hinahamak yung pagkatao ko. Parang niyuyurakan na niya. Sinabi nitong sinisingil siya ni Christine kahit wala naman siyang pagkakautang dito. Bumili raw kasi sila ng bahay para sa kanilang ina at ang kasunduan nila ay babayaran ni Christine ang 1 milyong pisong down payment at si Ara naman ang maghuhulog sa balanseng 2.3 million pesos. Ngayon daw sinisingil ni Christine kay Ara ang 1 million pesos na ibinayad nito sa bahay kahit nasa pangalan naman ni Christine ang bahay na binili at kasalukuyang tinitirhan ng kanilang ina. Sa text rin umano ni Christine, sinabi nito kung hindi siya babayaran ni Ara ay kukunin na lang nito ang mamahaling sasakyan ng kanyang ate. Sabi ni Ara, hindi na raw pera ang issue rito kundi ang respetong dapat ibigay sa kanya ni Christine. Hindi perang habol ko po dito. Ang ano ko po yung pag-uugali niya. Na hindi ko naman... Sorry, Tito Dar, kasi hindi ko kalain na magagawa niya sa akin yun eh. Na mismong kapatid ko nagsasabi ng ganun. Nagsimula raw ang masasakit na text ni Christine kay Ara noong Holy Week gamit ang sariling cellphone ng nakababatang aktres. Ang ikinasasama ng loob ni Ara ay kinakalat pa raw ni Christine ang mga negatibong text niya sa mga kaibigan ng kanyang ate. Sa ngayon daw, bahala na si Christine kung ano ang gusto niyang gawin. Bahala na po. Bahala na siya kung anong sa tingin niya tamang gawin niya. Pero gusto kong paalam sa kanya na
Walang ibang tutulong sa kanya kundi kapatid niya, tapos kinaganto niya. Nakita niyo naman kung paano ko siya protektahan. Sinubukang kunin ng GMA News ang panig ni Christine. Subalit kapag tinatawagan ang numero niya, ay wrong number ang sinasabi ng sumasagot. Maging ang manager ni Christine ay hindi sinasagot ang aming tawag. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng kapuso actor na si Richard Gutierrez na nasita siya dahil sa speeding sa South Luzon Expressway. Nabalita sa isang radyo at sa website ng isang pahayagan na natiketan daw si Richard dahil sa matuling pagmamaneho sa SLEX bandang alas 9:30 kaninang umaga. Pero git ni Richard, paano raw mangyayari iyon gayong nasa Batangas siya noon para sa taping ng kanyang bagong primetime series? At taliwas sa naunang balita, hindi rin daw pulang sports car ang sinakyan niya, kundi isang itim na SUV. Impossible na nasa SLEX ako ng 9 AM dahil na nasa Nasugbu na ako by that time. And I wasn't driving any car. I'm riding my van for work. Mahaba pa ang bakasyon kaya may panahon pa para libutin ang magagandang pasyalan sa ating bansa. Nasubukan na ba ninyong mag-parasailing sa Davao? O kaya mag-river cruise sa Rojas City? Silipin natin yan sa pagtutok ni Lala Roque. 2 oras na biyahe mula Boracay, mapupuntahan ang isa pang summer destination sa Capiz. Sa isang river cruise, malilibot mo na ang buong Panay River sa Rojas City. Matatanaw ang magagandang nakapaligid sa ilog habang sakay ng mga floating cottages. Perfect para sa mga mag-sweetheart. May nanghaharana pa nga habang kumakain kayo ng seafood. Kung naghahanap naman ng adventure, mag-zipline sa isang park na may 150 meters ang haba at 100 feet ang taas. Pwede ring mag-ATV sa bulubunduking Barangay Talon o di kaya'y mag-mountain bike. Sakali namang mapagod, mag-relax at langhapin ang sariwang hangin sa di kalayuang Ayagaw Beach. Kung trip mo namang sa ere magpalamig this summer para maiba, dayuhin ng Davao at mag-parasailing. Habang nasa himpapawid ka, hahatakin ng speedboat ang nakakonek sa iyong parasail gears. Fly ang guest or ang magsakay, maximum nasa mga 300 feet ang iyang height. Sa mga gustong mag-try, wala raw dapat ikatakot at ligtas naman daw itong fun summer ride. Happy! This is life! Sulit ang mahigit 2,000 pesos at feeling mo nang lumipad ka for 15 minutes. Ready! Ready ako! Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras. 2 kidnapper ang hinatulang guilty sa pagdukot sa isang negosyanteng Chinoy. Pinatawan ng Quezon City RTC sina Ryan Domla at Christopher Nanson ng reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng 20 hanggang 40 taon. September 2008, nang dukutin nila si Kakwen Chua sa Tandang Sora sa Quezon City. 17 araw siyang naging bihag ng mga kidnapper. Ang pagresolba sa kaso ay magsilbi raw sanang babala sa mga kidnapper. So yung crusade namin against crime should continue. Gusto ko i-gamitin yung experience ko para maitulong sa ibang tao na ngailangan. Laging advice namin to all kidnap victims, do not make it too easy to the kidnappers to get away with their crimes. Kaya natin pinaglalaban to. Chika Minute! Nag-shoot na grupong Down to Mars ng kanilang kauna-unahang music video. Ang 7 members nito na starstruck daw dahil ang kasama nila sa video walang iba kundi si Marian Rivera. Makichika kay Kata Tibayan. Mala outer space ang tema ng first ever music video ng grupong Down to Mars para sa kanilang single na My Everything. Maswerte sila dahil no less than the primetime queen Marian Rivera ang kanilang female lead. Kung nakilala si Marian sa kanyang paggiling-giling na moves, dito sumabak naman siya sa strat dance. Ang pinaka-importante dito kasama talaga namin ang aming goddess, si Miss Marian Rivera. Ang ating
Ate yan. Aminado ang Down to Mars na starstruck sila at bilang sorpresa kay Marian, binudburan ng grupo ang makeup room ni Marian ng mga bulaklak at ginawa pa ito na parang isang spa room. She's very warm, napakasarap niya katrabaho, ating-ate siya sa amin. Para sa mga avid fans ng Down to Mars, mensahe ng grupo sa inyo. Yeah. Abangan niyo yan. Unang mapapanood ang music video ng Down to Mars sa May 27 sa Party Pilipinas. Katatibayan updated sa showbiz happening. Tila na nabubuhay na naman ang rivalry ni superstar Nora Honor at Star for All Seasons Vilma Santos. Matapos kasing sabihin ng isang congressman na dapat nang gawing national artist si Ate Guy, may isa ngayong nagsasabi, dapat din daw bigyan ng parehong parangal si Ate V. Makichika kay Lar Santiago. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao, hindi babida mo! Ang isang pagkakamali hindi maaaring matuwid ng isa pang pagkakamali. Kahit ipakasalampan niya ako sa lahat ng simbahan, hindi ko makakalimutan ng kahayop ang ginawa niya sa akin. Noon pa lang, mahigpit ng magkatunggali ang superstar na si Nora Honor at Star for All Seasons na si Batangas Governor Vilma Santos sa larangan ng pag-arte. At ngayon, muli silang magkakasubukan, lalo't may isang House resolution na nagtutulak gawing national artist si Ate Guy. Pero kung ngayon pa lang, nagbubunyi na ang mga Noranyan sa pagkilalang ito. Si Nora Honor, idol ko yun. Magaling naman silang artista eh. Hep, hep, hep! Marami na ring Vilmanians ang nagre-react. Si Vilma Santos, pareho silang maganda, saka natural lumakto. Mas lamang si Vilma. Marami na rin sila naitulong sa industriya ng show business. Kung pinangunahan ni Bacolod Representative Anthony Goles Jr. ang pagkilala sa kontribusyon ni Ate Guy sa Philippine TV and film industry, nakatakda namang ihain ni Quezon Representative Erin Tañada ang pagkilala sa galing ni Ate V. As soon as a session opens, we can already file it, no? So para at least maiwasan na rin natin yung intrigahan mula sa dalawang panig. Sa tingin ko naman karapat-dapat na pareho sila magagaling na artista. Gaya ni Nora, nakapaghatid din ng katangi-tanging kontribusyon sa mundo ng telebisyon at pelikula si Ate V. Hindi rin naman daw nagkakalayo ang dami ng pagkilalang natanggap ng dalawa pagdating sa kanilang dekalibreng pag-arte. Ayon sa Malacanang, masusi nila ito ang pag-aaralan. If and when a submission is given, then we'll certainly take it under consideration. I don't want to wade into the Nora Vilma battle at this point. Bukod sa dalawang premyadong aktres, nais din ni Tañada na kilalanin ang galing at kontribusyon ni dating Pangulong Joseph Estrada bilang artista. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang may init kong chika this Wednesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Muli na namang nagatid ng karangalan sa bansa ang GMA News and Public Affairs. Dahil po yan sa pagkapanalo sa pinagpipitagang 2012 New York Festival Television and Film Awards na ginanap sa Las Vegas sa Amerika. Nanalo po ng Silver World Medal ang pagtatanghal ng programang Eyewitness na Lapnos. Gayon din ang Front Row 22 at Front Row Yaman sa Basura ng GMA News TV. Ang mga ito lang ang tanging entry mula sa Pilipinas na nakakuha ng Silver World Medals. Ginawaran naman ng finalist certificates ang 6 pang entry ng GMA at GMA News TV. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.